Ulitin ko yung vlog ko. Na-excite ako. Sabi ko 240 hours, mali pala. No? Oo. Pag-usapan natin yung class program, ano? Yung class program ng ng mga na nilabas ng trimester. Yung trimester o 3 term in a school year. Kasi may nilabas na sample template ng class program. At ideal ito para sa mga single shift. Diba? Ideal ito sa mga single shift dahil mag-start ng 7 p.m., 7 a.m., uuwi ng 2 p.m. yung mga guro, yung mga bata. At mga guro din, of course. Siguro mga 2:20, 2:30, pwede na mag-out yung mga guro, no? Ngayon, meron kasing aral program 2 to 3. Kaya lang, yung mga batang mag-aaral program, pero ilan lang naman yan, mag-intervention. Kaya lang kung papayag yung mga parent, yung mag-intervention na bata under aral program, kung papayag yung mga parents, 3 p.m. uuwi. Para lang turon sa mga batang mag-intervention under aral program. Pero yung mga guro, absuelto na raw sa aral program. Dahil ang magtuturo daw ng aral program ay yung mga tutor outside, di ba? Outside tutors o external. Yan yung pagkakaunawa natin. Kaya yung mga guro, from 7 a.m. to 2 p.m. lang yung mga guro natin. Pero dapat i-consider pa rin, yung 6 teaching hours ng mga guro. Dapat lagi tayo lagi natin kino-consider. Yan yung kasi yung Bible natin, yung Magna Carta for Teachers. Dapat 6 teaching hours lang yung mga guru natin. So, gaya na sinasabi ko, ideal yan. Kasi sa province, yung mga guro, pumapasok ng 5 a.m., travel pa lang yan, darating ng school 6 a.m. o 7 a.m. Tapos, umuwi sila, nag-out sila ng 5 p.m. Diba? Tapos magta-travel yan, diba? Kaya nakakauwi ng bahay 8 p.m. to 9 p.m. Ganyan. Umaalis ng bahay ng 5 a.m. Uuwi ng bahay ng 9 p.m. Ganyan yung mga bata. Ganyan yung mga guro sa province Di ganyan yung sinasabi nila. Nalulungkot tayo, no? Ganyan yung mga guro natin sa province. Yes, oo. Kasi sila pero single shift sila. Kaya tataka tayo bakit ganyan umuwi. Kawawa mga guro. Gustuhin mo mag-part-time ng mga guro, di ba? Yung mga guro natin ay nakagarnish, sanla, baon sa utang, gusto nila mag-part-time. Paano sila makakapag-part-time kung umuwi na lumalabas ng 5 p.m. Gabing-gabi na wala nang pwedeng pag-part-timean na school pag ganyan. Kaya yung single shift kaya itong class program na single shift na nilabas ng trimester, ideal yan sa single shift. Pero sa 2 shifts, Dear DepEd, mahirap po siyang gawin kasi yung mga second shift, uuwi ng 9 o 9:30, gabing-gabi na, kawawa bata, kawawa guro. Gagawan ko na yan ng vlog, itong 2 shifts. Kaya lang sinasabi natin, itong 2 shifts, sana ito na yung sundin ng mga school head. Itong 2 shifts na ito. Itong single shift na ito. Ito na yung sundin ng mga ng mga principal natin na papasok ng 7 a.m. yung mga guro at uuwi sila ng 2 p.m. Huwag nang pauwiin ng 5 p.m. yung mga guro. Kawawa talaga. Hindi na makakapag-part-time. Di ba? And besides, kung hindi magpa-part-time, umuwi ng gabing-gabi na. Hindi na dapat yung old classroom program nyo na 6 a.m., 7 a.m. to 5 p.m. Kaya mga teachers umuwi na ng gabing-gabi. Sana wala nang ganyan. So isipin natin yung mga guro natin, kung uuwi sila ng 2 p.m., pwede pang makapag-part-time. So kung hindi makakapag-part-time, makakauwi sila ng maaga sa bahay ng hindi gabi. Para yan sa mga single shift na mga school.
So, sana no, sana na ano na sabihin na naiimpluwensyahan ko na yung ating mga school heads na naniniwala sa atin, sa advocacy natin, sa mga guro natin, ano, na maging concerned tayo sa kapakanan nila, sa welfare nila, ano. Kasi delikado rin naman kung uuwi sila ng gabi. Ano? Maging advocacy na lang din natin, mga school head, yung pagkakaroon natin ng concern sa mga guro natin. Besides, hindi naman kayo magbabiolate eh. Mas magbabiolate kayo kung pauwiin nyo ng beyond 2 p.m. yung mga guro. Di ba? O beyond 2:30. Kasi 2:30 to 22:30, kung iyan sa school program na yan, classroom program, pwede nang umuwi yung mga guro. Hayaan na silang umuwi ng maaga para makapag-part-time. Huwag nang mag-stay ng till 5 p.m. Kaya doon sa mga sa province ano, na single shift, ideal na yan. Yung 7 to 2 p.m. Or 6 to 1 kung kaya, no? 6 to 1. 6 mag-start yung klase, 1 p.m. uuwi. Di ba? So magandang laban yan. Sabihin, magandang deal yan sa mga guro natin. At yung mga bata rin naman natin, iniisip natin, maaga rin silang uuwi. Maaga makakatulong sa bahay. Kasi yung mga bata, pinapauwi nyo rin ng 5 p.m. Kaya yung bata, hindi na nakakatulong sa bahay eh. Di ba? So sana nakikita to ng ating mga school head. Sana na motivate ko kayo. Na-encourage ko kayo sa ganitong class program. So nag-a-appeal ako sa mga school heads natin. Pabor yan sa learners at sa mga teachers natin. At talagang kung gagawin nyo ito, talagang you are complying dito sa DepEd directive. Kasi kung sobra kayo, nag-violate kayo ng directive. Diba? Mas delikado yan. Paano kung pinag-stay yung mga guro? Huwag naman sana may mangyari. Kasalanan nyo pa. Pwede kayong ma-administrative case dyan dahil you allow your teachers, you require your teachers to stay long in the school, ano? Ganyan yung mangyayari. Pero wala naman sanang worse na mangyari, no? Ang gusto lang natin ay yung mga school heads natin, principals natin o IC teacher in charge, sundin na lang, i-comply itong magandang sample class program ng trimester. Kaya lang, again, this is good and ideal only for single shift. I-discuss ko sa iba, it's another vlog yung 2 shifts na hindi siya kasi po pwede. Na?